Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 6. At sinabi ni Jesucristo sa mabuting balitang ito na wag sana tayong maging sanhi ng pagkakasala, sapagkat nakakakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan ng pagkakasala ng iba. Ang sanhi ng pagkakasala ay pagkakasala rin. Ibig sabihin, ng isang taong gumagawa ng kasalanan ay nadadala niya ang kanyang kapwa sa paggawa rin ng kasalanan. Kaya sabi ni Jesucristo, mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at itabon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. At ito ay sinasabi rin sa atin ng Panginoong Jesucristo, mag-ingat daw tayo. Kailangan nating bantayan ang ating kilos, ang ating mga gawain, ang ating mga salita. Sapagkat kapag ang kasalanan ay namayani sa ating buhay, ang mga taong malapit sa atin, ang mga taong tumitingala sa atin, ay dadalhin din natin sa kasalanan. Kung mayroong 100 tao na naniniwala sa Diyos dahil sa atin, sa ating pagkakasala, sa ating pagbagsak, 100 kaluluwa rin ang mapapalayo sa Diyos. Kaya nga, bawat kilos, salita o gawain natin ay may konsekwensya. Hindi lamang sa ating mga sarili, kung hindi sa iba. Kaya nga, kailangan nating mag-ingat. At sinabi rin ni Jesucristo rito, ngayon, kung nakita mo naman na nagkakasala ang iyong kapatid, kailangan mo siyang pagsabihan, ituwid. Ang ibig sabihin dito ay pagtutuwid ng may pag-ibig. Kasi maaari nating ituro, bigyan ng diin ang kasalanan ng ating kapwa habang siya ay winawasak natin, hinuhusgahan, kinokondena. Ang sinasabi rito ni Jesucristo ay pagsabihan ng may pag-ibig upang siya ay makabalik pa sa Panginoon. Sapagkat ito naman ang ginawa ni Jesucristo sa atin. Totoo, minsan tayo ay mahina at tayo ay nagkakasala, ngunit paulit-ulit niya tayong itinutuwid ng may pag-ibig, may pagmamahal. Hindi niya tayo winawasak. Kaya nga, ang pagsasabi o ang pagtutuwid sa kapwang nagkakasala ay hindi pagwasak sa kanya o hindi pagpaparusa sa kanya, kundi para buuin siyang muli, siya ay magamot muli at mapanauli ang kanyang relasyon sa Diyos. Kaya nga pinagpatuloy ni Jesucristo, kung ang kapatid na nagkakasala ay magsisisi, patawarin. Kung 7 ulit siyang nagkasala sa buong maghapon at 7 ulit ding lumapit at humingi ng kapatawaran at sinasabi niyang siya ay nagsisisi, kailangang patawarin pa rin siya. At ito ay napakaganda. Isang mabuting balita para sa ating lahat. Sapagkat ito rin ang buhay natin. Sa buong maghapon, ilang ulit ba tayong nagkakasala? Ngunit ang sinasabi ni Jesucristo, kung ating pagsisisihan at babalik tayo sa Kanya at hihingi ng kapatawaran, 7 ulit niya rin tayong patatawarin. Kaya nga, kung ang kapwa din natin ay nagkasala ng ilang ulit sa atin, at kung ilang ulit siya nagkasala, ilang ulit din siyang humingi ng kapatawaran. Dahil ayun ay naranasan na natin sa Diyos. Kay Jesucristo, paulit-ulit na pagpapatawad, paulit-ulit na pagtanggap, pag-ulit-ulit na pagpapanibago ng ugnayan sa Kanya. Ito rin ang nais niyang gawin natin para sa ating kapwa. At
Dahil dito, sumigaw ang mga apostol. Sabi nila, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. At bakit sila humihingi ng pananampalataya? Bakit ang kanilang hiling ay dagdagan ang kanilang pananampalataya? Sapagkat ang pananampalataya, ang taong may pananampalataya lamang ang kayang magbantay sa kanyang sarili upang hindi siya maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ang taong may pananampalataya lamang ang kayang magtuwid ng may pag-ibig sa kapwang nagkakasala. Ang taong may pananampalataya lamang ang kayang magpatawad sa kapwang paulit-ulit na nagsisisi. Kaya nga, sa huling bahagi ng Ebanghelyong ito, sinabi ni Jesucristo, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. At ito ay isang malalim na talinhaga. Kung mayroon tayong pananampalataya kahit maliit, kasing liit ng butil ng mustasa, ito ay sapat na para utusan ng isang punong sikamoro na napakalalalim ng ugat. Hindi ito kayang pabagsakin ng bagyo. Imposible itong mabunot. Ngunit ang taong may pananampalataya ay maaaring utusan ito. Mabunot mula sa pinakamalalalim na bahagi ng ilalim ng lupa ang mga ugat na ito, mailagay sa dagat, sa tubig. At ito ay susunod. Ang ibig sabihin nito, marami ng ugat-ugat na kahinaan, kasalanan, pagkakamali sa sangkatauhan. Maaaring sa ating mga sarili, maaaring sa ating kapwa. Ang sanhi ng pagkakasala, ang taong nagkakasala, ang mga taong nais magsisi. Bakit ba sila nagkakasala? Bakit sila bumabagsak? Sapagkat sa kanilang buhay ay nag-ugat na ang panlilinglang ng kasamaan. Nag-ugat na ang kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit ang sagot lamang para mabunot ang mga nag-uugat-ugat na kasalanan sa ating buhay at mautusan itong umalis at mahugasan sa tubig ay pananampalataya. Kahit maliit na pananampalataya kay Jesucristo, sapagkat ang kapangyarihan ni Jesucristo, ang tangi lamang kapangyarihan na kayang bumunot at mag-alis ng kasalanan sa ating buhay at mahugasan sa tubig ng binyag. Kaya nga sa araw na ito, ang ibig sabihin ni Jesucristo sa atin, magkakaroon tayo ng lakas na bantayan ng ating mga sarili at huwag magkasala. Magkakaroon tayo ng lakas na ituwid ang mga nagkakasalang kapwa ng may pag-ibig. Magkakaroon tayo ng lakas na magpatawad sa mga nagkakasalang nagsisisi dahil sa kapangyarihan ng kanyang pag-ibig sa atin. Ang kanyang pag-ibig sa atin ang nag-alis sa atin sa ilalim ng kasalanan, sa pagkakabaon natin sa kamalian, sa nag-ugat-ugat na kadiliman sa ating buhay. Ang pag-ibig ni Jesucristo ang naglabas sa atin mula roon. Tayo ay hinugasan sa tubig, ang tubig ng binyag na simbolo ng pagpapatawad at paglilinis sa atin. At ito ang sinasabi ng Ebanghelyo sa araw na ito. Para sa ating lahat, ang mabuting balita ay kumapit kay Jesucristo, manampalataya sa Kanya. At lahat ng tila ba imposible ay magiging posible at mapangyayari. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.